Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung official actions ng Chinese government tungkol sa nangyayaring political ang tawag dito, instability sa ating bansa. Yung ginawa nila na pag-aresto at pag-surrender kay PRRD sa ICC Netherlands. Ang Chinese government talagang nagsalita. Una, winarningan niya ang ICC na dapat maging patas. Pangalawa, pinasinungalingan ng Chinese government yung balita ng mainstream media na nag-apply daw ng asylum si PRRD sa China na hindi naman daw totoo. So, lumalabas ang China is talagang gumagalaw. Pinapakita yung pakikipagkaibigan ng dating Pangulo sa Chinese government nung kapanahunan niya is sinusuklian nila. Ito, masakit itong aksyon na ito. Nag-post si Sasasot kahapon, sabi niya, "Oh wait, the largest source of tourists in the world issued a security bulletin. Shucks, I didn't expect this." Ang Chinese Embassy ngayon nag-post na ng travel advisory sa kanyang mga citizens, both tourists and businessmen, na hanggat maaari, mag-ingat kayo, huwag kayong pumunta sa Pilipinas. Kung pupunta kayo, mag-ingat, delikado, ganon. It's a security bulletin warning its citizens to ano. So, yun, may follow-up po si Sasasut tungkol nito. Yan, sabi niya, "Some are asking, what can I say about the bulletin of the Chinese Embassy addressed to its citizens visiting and doing business in the Philippines? Well, three things." Sabi niya, first, I told you so. Ayan, kasi nasa China siya, si Sasasot. So, nalaman niya kaagad. At naging totoo nga, yung sabi niya na may security bulletin or travel advisory na huwag mag-travel ang mga Chinese citizens and businessmen dito sa Pilipinas. Okay, second, you've been asking for it. Then third, sabi niya, ito ang matindi Third, in China, when a decision is made by the government, the whole country moves. That's why they get things done here swiftly. Well, you are in my thoughts and prayers. Sabi niya. Nag-aalala rin si Sas dahil hayahay ang buhay niya sa China. Nag-aaral Wala siyang problema doon kundi mag-aral. So, anong mangyayari sa atin? Itong travel advisory na ito. Largest source of tourists in the world. Okay. Sinerch ko, panahon ni PRRD, bago nagka-pandemic, grabe ang Chinese tourists sa Pilipinas. The largest. Noong 2019, bago nag-pandemic, dahil maganda yung relasyon Hindi naman isinorender ni PRRD ang ating teritoryo, not a square inch of territory, wala siyang isinorender. Naging palakaibigan lang siya. Diplomacy ang ginamit niya. Ang resulta, the only market, tourist market sa buong mundo na nakaabot ng 1 million tourist arrivals is from China. Kaya sa record ng DOT noong 2019, grabe, 1,743,309 tourists. 1.7 million tourists. Kaya ang ekonomiya natin, buhay na buhay. Panahon ni PRRD, ang isang rason is dahil sa tourism na dala ng China. So medyo nag-decrease ng konti dahil pandemic. Okay, pag-upo ng Marcos administration, kumusta na ngayon? Okay, wala na.
noong 2023. Okay, wala nang pandemic ito ha. Ang Chinese tourist natin is only 263,836. Ilang percent na lang to? Mga bumaba. Napakababa, 1.7. Naging 263 noong 2023. Noong 2024, umakyat ng kaunti, naging 300,000 tourists. Mababa pa rin. Ang pinakamalaking tourist arrival natin ay from South Korea. So, kumusta ngayon? 2025. Nako, lalong bababa. Bakit? Una, yung nangyari ba na maraming Chinese na pinaghihinala na nag-i-spy, yung umaakyat ba sa coconut tree, nag-i-spy kunuhay. Grabe. So, yun, yung Chinese bulletin yan, binanggit nila ito na some Chinese are being frequently harassed and interrogated for being suspected as spies. So yun, malaking dagok na yun. Plus itong nangyari kay PRRD. Nagkakaroon ng mga rallies nationwide, worldwide. Sabi ng China, wag muna kayong pumunta sa Pilipinas. Actually, hindi lang China, pati ang pinakauna, Australia. Kasi nagkakaroon na ng sense of instability sa bansa natin dahil sa ginawa nila kay PRRD. So, tourist lang daan, wala na. Apektado ng ating ekonomiya. How much more sa foreign direct investment? Sa tingin nyo, itong nangyaring kaguluhan ngayon, meron pa bang matapang na mga investors, foreign investors na magnegosyo sa Pilipinas? Na anytime, hindi mo alam kung anong mangyari kasi nga political instability. So, sino ang number one biktima nito? Ay walang iba kundi ang mamamayang Pilipino. Lalong yun po ang resulta ng ginawa nila. Hindi natin masisi ang Chinese government for advising their citizens huwag munang pumunta dito dahil nga sa nangyaring kaguluhan sa politika. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay. Pasensya na kayo, maingay, may gumagawa, nagsisimento ng kalsada dito sa location ko. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo sa tribong Talantig sa Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel nito is pantulong sa kanila. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talantig. Panoorin nyo ang video na ito. Nagkaroon mo na niyang natagaan o gero.